Naimbag Amalam. Narito na ang PIA News Cordillera. Daang-daang trabaho ang inilapit sa mga aplikante sa ginanap na bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa, National Reintegration Network and Job Fair sa Baguio City. Mga benepisyaryo nagpasalamat sa oportunidad na inihatid sa kanila. Magbabalita si PIAUC Intern Angela Espiritu. Nagpapahayag ng taos-pusong pasasalamat ang mga balikbayang manggagawa sa ibinibigay na oportunidad ng pamahalaan sa kanila para magpatuloy sa paghahanap buhay sa pagbabalik nila rito sa bansa. Daang-daang trabaho ang pagbibigay sa kanila sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa, National Reintegration Network and Job Fair dito sa Baguio Convention and Cultural Center. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matulungan ng bawat OFWs. Naging daan ang aktibidad na ito upang mag-alok ng mga lokal at overseas employment options sa mga OFW na umuwi ng bansa. Yung family ko. Kasi medyo mahirap ngayon sa Pilipinas. Tapos marami akong pinapaaral. Nagpapasalamat kami at nagbigay sila ng ganitong oportunidad para sa amin. Binigyang diin naman ni Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard P. Olalia na layunin ng programa na iparamdam sa mga OFW at kanilang pamilya ang buong suporta ng gobyerno sa bawat bahagi ng kanilang migration cycle, katuwang ang iba't ibang ahensya. Ang utos at direksyon ng ating mahal na Pangulo ay tulungan lahat ng OFWs at yung kani-kanilang pamilya. Yun ang kahalagahan ng programa nito upang iparamdam na sa lahat ng paglalakbay ng OFWs in the whole migration cycle, katuwang po ninyo, nasa likod po ninyo ang gobyerno. At sa aming mandato bilang pangunahing nag-aalaga sa OFWs at bilang tinawag na tahanan sa government ng OFWs, naririto kami para magbigay ng buong serbisyo. Nag-identify tayo kanina ng mga beneficiaries, nag-award tayo ng L4 beneficiaries, yung Action Fund. Ito po yung nagbibigay tulong sa legal, financial, at saka medical na kung saan kung kayo entitled, makakahingi po kayo ng tulong mula sa Department of Health. Kasabay ng job fair ay iba't ibang government interventions na naglalayong matulungan ang mga OFW na makapagsimula muli at magkaroon ng sustainableng mapagkukunan ng kabuhayan. Ang National Reintegration Network and Job Fair ay flagship reintegration initiative ng pamahalaan para sa mga itinuturing na bagong bayani. Bukod sa job fair, ilapit din ng mga benepisyaryo ang iba't ibang serbisyo mula sa ibang pang ahensya ng pamahalaan at partner organizations. Mula rito sa Baguio City, ako po si PIAUC Intern Angela Espiritu para sa PIA News Cordillera. Isa sa mga programa ng pamahalaan para matulungan ang mga gurong overseas Filipino workers na bumalik ng bansa ay ang SPIMS o sa Pinas, Ikaw ang Ma'am at Sir program. 16 na benepisyaryo mula sa Cordillera tumanggap ng tulong pinansyal. Nagbabalik sa report si Angela Espiritu. Mula sa pagtuturo sa ibang bansa hanggang sa muling paglilingkod sa sariling bayan, ito ang layunin ng SPIMS o sa Pinas Ikaw ang Ma'am at Sir program para matulungan ang mga OFW sa lisensyadong guro na makabalik sa Pilipinas at makapagturo sa mga pampublikong paaralan. 16 na kwalipikadong benepisyaryo ng SPIMS ang nakatanggap ng financial grant na nagkakahalaga ng 20,000 pesos, bawat isa bilang suporta sa kanilang pagbabalik serbisyo. Sa ilalim ng programa, titiyakin din ang kanilang sustainable livelihood sa pamamagitan ng permanent position sa DepEd. Isa si Maricel Tandi mula sa Abra sa mga pinalad na mapasama sa programa. Hindi ko may paliwanag ang aking saya, sobrang saya kasi laking tulong ito lalo na nakabalik na ako bilang OFW. Ay malaking tulong yun bilang teacher kasi siyempre marami rin may kailangan bilang teacher. At saka alam niyo naman sa hirap ng buhay ngayon, malaking tulong yun. Yung 20,000 na yun, marami na ang may tutulong sa amin. Tulong sa mga anak na nag-aaral. Sa pang-araw-araw na kailangan sa pagtuturo, kailangan yun. Maraming salamat sa programa ng SPIMS dahil priority kami mga teachers
Kasi ang buhay ng isang teacher ay OFW pala ay sobrang hirap. Malayo sa pamilya, napakahirap yan. Kaya dahil sa SPIMS, lalo na yung kami na ako bilang single mom, napakahirap talaga na malayo sa pamilya. Kaya nung nandyan na yung SPIMS, maraming salamat. Sobrang saya ko kasi makakasama ko na yung mga anak ko. Ayon kay National Reintegration Center for OFWs, Director 4 Andrea Luisa Anolin, kilala ang SPIMS bilang isa sa pinakamahusay na employment facilitation program ng Department of Migrant Workers. So ang SPIMS is our most successful employment facilitation program sa Department of Migrant Workers for our OFWs, for licensed teachers. We wanted to provide them an opportunity na bumalik dito sa Pilipinas to practice their profession and to also be part of yung molding ng bagong henerasyon ng mga Pilipino. Ito ay nagbibigay sa kanila ng oportunidad na magkaroon ng sustainable kasi plantilla positions po ang kanilang nakukuha under the Department of Education, yung partnership ng DFW and the Department of Education, and yung employment financial assistance that we provide to them is to help them do sa transition nila from overseas work to local employment. So we wanted to make sure na talagang job ready talaga sila pagdating dito sa Pilipinas. Hinamon naman ng pamunuan ng DMW CAR ang mga benepisyaryo ng SPIMS na gamitin ang kanilang kaalaman at mga karanasan upang mas mapaangat ang estado ng edukasyon ng mga kabataang Pilipino. Gusto natin ang ating mga beneficiaries will not just be good teachers, but they should be great teachers. Nakikita natin ngayon ang sad state ng ating education, and I say this as a government official and quoting what our own government officials themselves discovered na medyo hindi maganda ang ating estado ng ating edukasyon. So yun ang mensahe natin sa mga SPIMS, you're here, please mold our children the best way you can because ito ang mapag-asa ng bayan. Pangaasyo, ta itapta nga ada kayo dito, you were given this opportunity, let's not lose it. We are the builders of the hope of the fatherland. So natutuwa kami na nandito kayo, and I say it again, don't just be satisfied with being good teachers, be great teachers. Teach our children well. Para sa mga nagnanais mapasama sa programa, bisitahin lamang ang National Reintegration Center for OFWs, NRCO FB page para sa karagdagang detalye. Ang SPIMS program ay isang hakbang tungo sa mas eksklusibong edukasyon kung saan ang kaalaman at karanasan ng mga balikbayang guro ay nagiging mahalagang ambag sa mga pampublikong paaralan. Mula rito sa Baguio City, ako po si PIAUC Intern Angela Espiritu para sa PIA News Cordillera. Nakaalalay din ang DSWD sa mga repatriated OFW sa bansa kung saan ipinatutupad nila ang salubong program. Tunghayan ang kwento ng isa sa kanilang benepisyaryo sa report ni Clint Istvan Totanes. Malaki ang pasasalamat ng isang reintegrated overseas Filipino worker o OFW na si Ana Marie mula Baguio City sa tulong ng pamahalaan upang siya ay makauwing ligtas mula sa dati niyang pinagtatrabahuan sa ibang bansa. Isa si Lucero sa mga mandatory na pinauwi sa Pilipinas nang magkaroon ng sigalot sa Kuwait. Malaki ang naging bahagi ng pamahalaan sa ligtas na pag-uwi ni Lucero. Dahil dito, labis ang kanyang pasasalamat sa iba't ibang mga ahensyang tumulong upang makita niyang muli ang kanyang pamilya. Very thankful ako kasi sa gobyerno natin. Number one sa gobyerno sa embahada ng Kuwait, sa Philippine Embassy ng Kuwait, Department of Migrant Workers, OWA, lahat. Papasalamat ako sa kanila. Kahit tumagal ako sa shelter ng 2 weeks, at least safe naman ako nakauwi. Nakauwi sa pamilya ko, yung pinaka-importante ko. Nang makauwi si Lucero ay nakatanggap agad siya ng tulong mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng salubong program. Isa rin siya sa mga benepisyaryo na tumanggap ng 20,000 cash assistance mula sa DSWD sa isinagawang bayanihan para sa balikbayang manggagawa, National Reintegration Network and Job Fair sa Baguio City kamakailan. Dito sa salubong program, meron silang
nakatanggap na 5,000 pesos. And then another is diaper program na 50,000 pesos each. So doon sa 5,000 na binigay na yung tulong sa mga OFW na kapatid, they are affected by yung sitwasyon natin sa Middle East, ba? Na nag-gera doon. At pinitan sila umuwi. So, when they are here, syempre, naman natin alam mo ano naman yung situation nila. So, as DSWD, yun yung isang programa na naisip nila in order to alleviate yung kanilang situation. Sa natanggap niyang tulong mula sa DSWD, plano ni Lucero na paunlarin ang kanyang nasimulang cafe sa kanilang bahay. Mula rito sa Baguio City, Clint Isvantotanes para sa PIA News, Cordillera. Bilang pagtataguyod sa karapatan at kapakanan ng mga OFW at kanilang pamilya, lumagda ng kasunduan ang Department of Migrant Worker, Cordillera at iba pang partner stakeholders. Alamin ang detalye sa ulat ni PIA-ISU intern Jelton Miliano. Sa gitna ng patuloy na mabilis na pag-usbong ng teknolohiya, mas pinalalakas ngayon ng pamahalaan ang mga hakbang upang ihanda ang mga manggagawa sa digital na kinabukasan. Formal na nilagdaan ng DICT CAR at DMW CAR ang isang Memorandum of Understanding na may layuning palawakin ang digital literacy at ICT capabilities ang mga manggagawa sa rehiyon. Nilagdaan noong Hunyo 16 sa Baguio Convention and Cultural Center na naglalayong palawakin ang digital literacy at palakasin ang information and communications technology skills ng mga manggagawa at employer sa rehiyon. Sa ilalim ng Memorandum of Understanding, magtutulungan ang dalawang ahensya upang magtatag ng framework of cooperation para sa mas malawak na access sa ICT-related programs. Kabilang dito ang mga overseas Filipino workers, mga returnee, at iba pang sektor ng paggawa. Layon din itong ihanda ang mga empleyado at employers sa mas mabilis na pagbabago ng digital landscape at sa mga oportunidad na hatid ng modernong teknolohiya. Nakasaad din na bahagi ng responsibilidad ng mga ahensya ang paghahanda at pagsusumite ng mga kinakailangang ulat bago at pagkatapos ng mga aktibidad. Kabilang ang mga participants record, course evaluations at terminal reports. Magkatuwang ding bubuo at magpapaunlad ng mga training courses ang DICT CAR at DMW CAR para sa mga implementasyon ng programa. Ang pagpapatupad ng mga proyekto at aktibidad ay nakadepende sa sapat na pondo at iba pang resources ng dalawang ahensya. Ang bawat panig ay sasagot sa sarili nitong gastusin alinsunod sa umiiral na government accounting at auditing rules. Dagdag pa rito, ang mga partikular na proyekto sa ilalim ng MOU ay sasailalim sa hiwalay na kasunduan na maglalaman ng mga detalye sa funding, paggamit ng pasilidad, intellectual property rights, confidentiality provisions, at iba pang mahahalagang probisyon. Inaasahan na ang kasunduang ito ay magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa digital upscaling at reskilling ng mga manggagawa sa Cordillera upang mas mapalakas ang kanilang kakayahan at competitiveness sa local at global labor market. Bahagi rin ito ng mas malawak na layunin ng pamahalaan na isulong ang digital transformation at inclusive growth sa pamamagitan ng pagpapalawak ng access at teknolohiya at digital learning. Sa paglagda ng kasunduang ito, mas pinatibay ng DICT CAR at DMW ang kanilang layunin na ihanda ang mga manggagawa sa hamon ng digital na panahon at mas malawak na oportunidad na hatid ito. Mula rito sa Baguio City, ako po si PIA-ISU intern Jelton Miliano para sa PIA News, Cordillera. Inaasahang mapaunlad pa ang produksyon ng cornic o chicharon ng isang kooperatiba sa San Juan, Abra, kasunod ng nilagdaang kasunduan sa ilalim ng Village Level Farm Focus Enterprise Development Project ng Department of Agrarian Reform. Si Jam Malingan para sa report.
Isang processing facility at iba't ibang tulong gaya ng mga trainings at FDA accreditation upang mapaganda at mapalakas ang produksyon ng cornic at chicha corn ang matatanggap ng Baog Farmers Multipurpose Cooperative ng San Juan Abra. Ang processing facility sa ilalim ng Village Level Farm Focused Enterprise Development Project ng Department of Agrarian Reform ay formal na inilunsad sa pamamagitan ng paglagda ng isang Memorandum of Agreement ng kooperatiba, DAR, lokal na gobyerno ng San Juan, DTI at DOST. May salang itikbol tayo. Our communities, our local government unit, our national government partners, may sa tikbol tayo. Inuwar tayo ti produkto ti San Juan na cornic. Kaya may sa cornic nga napintas ti packaging na pang international itiraman na as well at chitsura na. So with this help that you will be ingaited yo kanyata ipasigurado mi met iti LGU ngano nyaman iti tulong or assistance nga may paimi to sustain this project, we will do so and we will commit to that. Nangako naman ang mga partner agencies gaya ng DTI at DOST ng kanilang suporta sa pamamagitan ng mga trainings, FDA accreditation at iba pang technical assistance upang mas mapalago ang kooperatiba. Kaya kung na makita nga dumakkel no muna na ito'y ko ipakita mi kada kayo LGU, ako mayo, kada kayong partner agencies nga ay atin mi nagito'y pundo, nagito'y sakripisyo yo kada kami. Mula dito sa Abra, Jam Malingan para sa PIA News, Cordillera. Inilunsad sa Lagayan Abra ang Paleng QR PH Plus. Itinaguyod nito ang cashless transaction sa merkado publiko at iba pang establishmento. Inilunsad ng lokal na gobyerno ng Lagayan kasama ang mga katuwang na opisina mula sa gobyerno nasyonal ang Paleng QR PH Plus. Ito ay naglalayong mapabilis, mapadali at gawing ligtas ang pagbabayad gamit ang QR code sa mga pamilihan at transportasyon. Kasi talaga convergence yung program na datoy. Tapnon mas mapapaspas iti pinagnegosyo ti tunggal may sa kanya tayo and nagiti consumer show at mapapaspas mat iti pinakitransact na kanya tayong negosyante. Sa amin po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, isa po talaga sa hangarin namin ang mabigyan po ng alternatibong paraan ang ating mga kababayan sa kanilang pakikipag bayad ng kanilang mga transaksyon on their daily basis. So importante po na kain tayo pasayaaten iti estado iti panag-negosyo. Babaan iti panagusar tayo iti teknolohiya. We're very happy at the Dagiti Quarter MSMEs to witness the launching iti Paleng QR PH dito iti Lagayan. Umadong-unay, gyamyaman kami iti Kwa, gyamyaman kami iti LGU Lagayan. Ipinahayag ng mga agency partners ang kanilang patuloy na suporta upang mapalago ang pagpapatupad ng mga digital transactions at iba pang inisyatibo para sa pag-unlad ng bayan. Mula dito sa Abra, Jam Malingan para sa PIA News, Cordillera. Muling nasubok ang kahandaan ng publiko sa isinagawang National Simultaneous Earthquake Drill nitong Huwebes. Silipin ang ilan sa mga kaganapan sa report ni PIAUC intern Mark Ligaspi. Bilang paghahanda sa mga posibleng lindol, nakibahagi ang mga mag-aaral, guro at kawani ng Baguio City High School sa National Simultaneous Earthquake Drill upang masubok ang kanilang kahandaan at tamang pagtugon sa oras ng sakuna. Layunin ng naturang aktibidad na sanayin ang buong komunidad ng paaralan sa tamang pagdugon sakaling magkaroon ng aktwal na pagyanig sa loob ng campus upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Sa pamamagitan ng drill, isinagawa ng mga mag-aaral at guro ang duck cover and hold at maayos na paglikas patungo sa itinakdang evacuation area bilang bahagi ng emergency preparedness protocol ng paaralan. Ayon kay Floro Wagayen, STR Teacher Coordinator, isinagawa ang naturang aktibidad upang mas maihanda ang mga mag-aaral sakaling magkaroon ng biglaang sakuna. Actually, when we conduct this NSED, National
simultaneous earthquake drill for our learners and students to be prepared in terms of in cases of emergency like earthquake or fire. So we identify evacuation routes and evacuation area for them to proceed during the evacuation drill or earthquake drill. Ayon naman sa gurong si Josiah Spalpeg, isang grade 9 coordinator, mahalagang isinasagawa ang ganitong uri ng drill dahil sa dami ng mga estudyante sa paaralan. Dapat aniya ay may sapat silang kaalaman sa tamang hakbang na gagawin sa oras ng lindol upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Very important, sir. Kasi just like last year, maraming sa talagang tutong nangyaring lindol, maraming naimatay, hindi alam ang gagawin. So, it's very important for us. So, sa dami nila, kailangan talagang very informed sila sa anong gagawin. Yung basic lang, the cover and hold, mga ganun, para at least minimize kung ano man yung mga hindi pwedeng pangyari. Para naman kay Romeo Tomas, guro sa Araling Panlipunan, mainam na isinasama ang mga paalala tungkol sa paghahanda sa sakuna sa tuwing nagtuturo sa loob ng silid-aralan bilang bahagi ng kanilang kurikulum. Aniya, mahalagang maipaloob ito sa mga aralin upang mas mapaigting ang kamalayan at kahandaan ng mga mag-aaral sa mga hindi inaasahang pangyayari. From time to time, we give them, binibigyan namin sila ng mga paalala na dinadagdag po namin doon sa curriculum po namin, napapatungkol sa tamang paghahanda in times of any calamity. Para sa ilang mga estudyante, mahalagang alam nila ang bawat gagawin tuwing may mga hindi inaasahang kalamidad upang maisagawa ang tamang pag-iingat para sa kanilang kaligtasan. Sa pamamagitan ng mga ganitong pagsasanay, mas napapalalim ang kanilang kamalayan at nagiging handa sila sa anumang emergency na maaaring mangyari sa loob ng paaralan o sa komunidad. So, ang masasabi ko lang po is talagang mahalaga po na seryosohin ang mga ganitong bagay kasi talagang unexpected po talaga ang mga nangyayari sa ating paligid. Katulad nga po sa Mindanao na talagang ang grabe po yung naging impact niya. Of course, we should always have a presence of mind and always follow the duck cover and hold. After that, we should always evacuate safely and calmly, not panic, because every time we're gonna panic, it's always gonna be kumpulan dyan sa gate po. Kaya mahirapan po kami lumabas. Mahalagang makilahok ang mga estudyante sa ganitong earthquake drill para pag nagkaroon ng actual earthquake, alam nilang gagawin para kalmado lang sila at hindi nagpapanik. Para po sa ganito po is para po alam ng mga students or mga kapwa students po namin na kung ano po gagawin namin if ever na magkaroon ng actual nga earthquake. Ngayon, actually, we can consider marami kaming natutunan. First of all, natutunan namin kung ano yung mga dapat gawin. Secondly, kaming students, nalaman namin kung saan kami dapat na pumunta every time na meron kaming earthquake drill. And third is, meron kami mga natutunan na safety precautions and kung paano kami dapat mag-act kapag merong earthquake or merong earthquake drills. Upang malaman nila ang mga basic steps ng earthquake drill at para maging handa sila sa anumang pangyayari at meron silang kaalaman na matututunan at maging handa at alam nila yung mga dapat nilang gawin. Sa pamamagitan ng mga drill na tulad nito, patuloy na pinatitibay ang kahandaan ng mga mag-aaral at guro sa mga hindi inaasahang sakuna. Mula rito sa Baguio City High School, ako po si PIA UC Intern Mark Legaspi para sa PIA News Cordillera. Hinahasa ang kasanayan at kaalaman ng mga kabataan para sa climate justice at community resilience. Resilience Builders Kit ipinakilala sa mga kabataan sa Baguio City. Magbabalita si PIA ISU Intern Rench Garcia. Sa gitna ng lumalalang epekto ng climate change sa iba't ibang bahagi ng bansa, patuloy na pinalalakas ang partisipasyon ng mga kabataan sa pagsusulong ng climate justice at community resilience. Bilang tugon dito, nagsagawa ang Komunidad Initiative katuwang ang Siglat o Synergize Innovation and Gravitate Leadership towards Adaptive Technologies at Baguio Youth Innovation Hub
ng Resilience Builders Gamified Climate Justice Education Workshop dito sa Baguio Convention and Cultural Center. Ikaw ba ay kabilang sa henerasyong haharap sa pinakamalaking hamon dulot ng climate change? Handa ka bang maging bahagi ng mga solusyong nagtataguyod ng mas ligtas at mas matatag na kinabukasan? Ito ang mga tanong na naging sentro ng pagtitipon ng mga kabataan at youth leaders na lumahok sa workshop nitong Hunyo 16. Sa buong araw ng pagsasanay, nakibahagi ang mga kalahok sa iba't ibang laro, talakayan at hands-on activities na nagbigay sa kanila ng mas malalim na pag-unawa sa epekto ng pagbabago ng klima at sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mga solusyon para sa mga komunidad na higit na naapektuhan nito. We're collaborating with Siglat, Baguio Youth Innovation Hub, for the Resilience Builders Workshop. So Resilience Builders, on the deeper side of it is a climate justice education toolkit. Now we understand that climate action and disaster resilience is important, but more importantly, climate justice advocacy as well. Sa pamamagitan ng Resilience Builders Toolkit, natututunan ng mga kalahok ang iba't ibang konsepto at estratehiya na maaari nilang gamitin sa pagpapalaganap ng kamalayan at edukasyon tungkol sa climate justice sa kanilang mga komunidad. Layunin nito na makapagsanay ng master trainers na magsisilbing tagapagtaguyod at tagapagsanay ng iba pang kabataan na upang mas mapalawak pa ang kaalaman at pakikilahok ng publiko sa mga usaping pangkalikasan. As you know, there are development, rapid urbanization across the country, and climate justice has to be embedded in the society, in the mindset of young people as well, and for them to be at the forefront of climate justice movement. We develop a gamified toolkit. So each and every one, young master trainer or youth, mga kabataan, they can go to their respective community, they can play the game, and be able to facilitate the own session. Patuloy namang hinihikayat ng mga organizer ang mas maraming kabataan na makilahok sa mga programang nagtataguyod ng climate justice at sustainability upang makatulong sa pagbuo ng mas matatag at mas handang mga komunidad sa harap ng mga hamong dulot ng pagbabago ng klima. So itong buong activity or workshop, nagsistart siya mula sa ano yung climate change, ano yung pwedeng gawin. So para at least isa-isa yung mga communities, mga kapital, pwede may isipan yung pwede nilang magawa. Then yung next part po ng session namin ay paano namin nabuo yung isang gamified way para mas lalo pa natin palalimin ano yung kaalaman natin sa climate change. At the same time, isa rin siyang way para kahit sa mga bata, at least kahit 7 years old, ma-engage sila at maging aware talaga sa dito. Kasi, ayan, like I said, hindi siya isang issue na matitigilan. Kahit siguro matanda na tayo, mga apo natin, mararanasan pa rin. So dapat ngayon, sinisimulan na natin siya. Nagbigay naman ng refleksyon ang mga youth advocates tungkol sa kanilang mga natutunan sa workshop kung saan mas naunawaan nila ang kahalagahan ng climate justice at ang mahalagang papel ng kabataan sa pagsusulong ng mga solusyong pangkalikasan sa kanilang mga komunidad. So I've joined the workshop because, well, first of all, this is a collaboration with Comunidad. And in terms of our advocacies kasi is aligned siya. So initially when we started engaging with one of their members, we found it na talagang it's aligned on our objectives. First of all, of course, we are youth-centric din si Siglat and same thing with them. At the same time is we want to educate students when it comes to this one. For this kinds of workshop, probably for the youth, I want to share na hopefully we could maximize this kind of opportunities na binibigay sa atin. Of course, this is also a grant din na galing din sa from a international organization then to them. So kumbaga, we want our youth then to be educated on these things kasi kumbaga our youth are the leaders of today and tomorrow. Isa sa mga, siguro ilan sa mga natutunan ko sa workshop na ito ay yung role ng kabataan sa pag-create ng better future not only for Baguio City but also the entire world pagdating sa ating climate. No, matagal na issue na lagi na lang natin narinig ang global warming, and at the same time na ating environment nga ay unti-unting nasisira. But then of course, tayo, quote-unquote, bilang people of the future, lagi na lang kabataan ng
pag-asa ng kinabukasan. But also we have to remember na we are also the present or the people of the present. Ayan. So natutunan din namin doon na when it comes to creating solutions pagdating sa climate action, ito din ay pwede natin itong ma-achieve by working together. Nasa 20 kabataan ang nakibahagi sa aktibidad na inaasahang tutulong sa pagbuo ng mas matatag at handang mga komunidad. Sa pamamagitan ng mga programang tulad nito, ipinakikita na ang mga kabataan ay hindi lamang mga tagamasid sa mga usaping pangkapaligiran, kundi mahalagang bahagi ng mga solusyon tungo sa pagbuo ng mas matatag at mas handang mga komunidad sa harap ng mga hamon ng nagbabagong klima. Mula rito sa Baguio City, ako po si PIA ISU intern Rench Garcia para sa PIA News, Cordillera. Bilang pagsusulong ng Greener Baguio, isinagawa sa Tower of Peace sa Baguio City ang Community Tree Care and Tree Planting Activity. Karagdagang detalye mula kay PIA ISU intern CJ Pancho. Sa gitna ng malamig na simoy ng hangin, dito sa Tower of Peace, nagsama-sama ang mga residente ng CityCom Central para sa isang advokasiyang hindi lamang nakaugat sa lupa, kundi pati sa kinabukasan. Humigit kumulang 150 na pine tree seedlings mula sa City Environment and Parks Management Office ang itinanim ng mga residente at volunteers bilang bahagi ng greening program ng lungsod. Layunin ng aktibidad na makatulong sa pangangalaga ng kalikasan, lalo na sa gitna ng hamon ng polusyon at pagbabago ng klima. Purpose po nitong tree care at saka yung tree planting ay para mapangalagaan natin yung environment, ano na dito sa atin sa Baguio, kasi alam naman natin na quality na yung mga hangin natin. Kaya ito, malaking tulong ito para sa environment. Binigyang diin din ng opisyal na mahalaga ang mga puno sa pagpapanintili ng supply ng tubig at patuloy na paglalaan ng pondo para sa programang pangkalikasan. Sakaling darating ang araw, mayroon pa tayong pagkuhanan ng tubig kasi ang mga punong kahoy ito ay silang nag-iimbak ng tubig sa ilalim. Suportado rin ng CEPMO ang mga ganitong initiatives bilang bahagi ng mga programa ng lungsod para sa pagpapalawak ng green spaces at pangangalaga sa mga puno. So meron na kami mga planted trees before na kailangan nilang i-sustain tapos alagaan. And then tree planting is yung mga matay na mga seedlings before, pwede nilang i-replace. Karamihan ng plant namin is Benguet pine trees. Pero usually kung kailangan naman nila ng fruiting trees, available din naman. Ayon pa sa isang opisyal, mahalaga ang pagtatanim lalo na ngayong tag-ulan at sa panahong nararanasan ang epekto ng climate change at pagbaba ng bilang ng pine trees sa lungsod. Nakiisa rin ng mga residente sa aktibidad bilang pagsuporta sa programang nakatutok sa pangangalaga ng kalikasan. Ayun, first time ko din kasing mag-join sa ganito na planting activity, kaya ayun, nag-join ako. Ayun, nakakatuwa din na ma-experience yung at least kahit papaano is din tayo sa pagtatanim tapos sa kalikasan din. Gusto kong makatulong din na mag-improve or ang tawag doon, makadagdag sa ng kalikasan, but to save the Mother Earth, 'di ba? Kasi syempre nandito tayo sa syudad. Syempre marami ng mga buildings. So hindi naman puro building ang ipapatayo natin, kundi magtanim din tayo ng mga puno kasi makakatulong din yan sa atin in the future. Sobrang saya sa pakiramdam na parang nakatulong ka in a way na parang this simple initiative na sumali sa ganito. Ang laking bagay na naitutulong mo para mai-save si Mother Earth. Mula sa simpleng pagtatanim, unti-unting lumalago ang mas malaking layunin, ang isang mas luntian, mas malinis at mas buhay na Baguio City. Habang patuloy na sumusuporta ang komunidad sa mga ganitong inisyatiba, malinaw na ang kalikasan ay hindi lang responsibilidad ng iilan, kundi ng lahat. Mula rito sa CityCom Central Barangay, ako po si PIA ISU intern CJ Pancho para sa PIA News Cordillera.
Mas pinadali ang access sa mahalagang dokumento online sa pamamagitan ng eGov.ph Super App. Rehistrasyon sa nasabing platform inilapit ng DICT sa publiko. May report si PIAUC intern Alicia Faith Marshall. Naka-register ka na ba sa eGov.ph Super App? Patuloy na itinataguyod ng Department of Information and Communications Technology ang paggamit ng eGov.ph app. Sa katunayan, inilalapit at ipinakikilala nila ang nasabing platform sa publiko gaya na lamang sa kaganapan dito sa Baguio Convention and Cultural Center. Para sa kaginhawaan ng mga Pilipino, mayroon lahat ng mga serbisyo ng gobyerno sa isang one-stop shop app. Bali itong eGov Super App is dinevelop ni DICT para maging seamless yung mga transaksyon, lalo na sa mga government transaksyon. Bali ito yung tinatawag namin na one-stop shop app dahil nandun na lahat ng mga services ng mga government, pati na rin yung mga digital IDs ng citizen, pwede na rin nila makita dito sa app na eGov.ph app. Digitalization na kasi ngayon kaya magiging seamless na lahat ng mga transaksyon. For example, citizen, mag-renew siya ng kanyang NBI, pwede na po siyang gumamit sa eGov app at pwede na siya makapag-quick renewal. And then sa mga mag-apply ng mga e-visa, pwede na rin sa eGov app, and then yung mag-input ng mga flight details, nandun na rin sa eGov.ph app. Ilan sa mga nagrehistro sa eGov.ph app si Leonora Arcia at si Eugenio Kiawit. Anila, malaking tulong ito dahil napadali ang pag-access sa mga kinakailangang dokumento. Kaka-register ko lang din siya kahapon. Pero nakita ko, pwede kong ma-view yung NBI clearance ko. So madali lang siya. Kahit hindi ko dala yung hard copy ng NBI ko, buksan ko lang yung eGov ko, makikita ko na. Malaki po ang tulong ng eGov sa aming mga job seekers kasi po hindi na kami pupunta sa mga malalayong punta. Halimbawa, pupunta ng PSA, ganon. Andito na lahat sa eGov. Kumpleto na po siya. So malaki ang tulong po nito sa amin. Yeah, malaking tulong ang eGov.ph dahil napapabilis niya yung pagproseso at the same time madaling ma-verify kagaya mga digital IDs namin nakikita na kaagad sa eGov. Kaya maganda at nire-recommend ko ang eGov.ph na i-apply sa mga phone natin. In fact, nandito na sa phone ko yung eGov.ph, yung mga digital IDs nandito na lahat. Kaya in case na nakalimutan ko yung physical ID ko, readily available dito sa phone ko. Kaya ang laking tulong sa amin. So thank you very much, eGov.ph. Ang eGov.ph Super App ay maaaring i-download sa Google Play Store or sa App Store. Maaaring gumawa ng account gamit lamang ang aktibong mobile number. Dahil sa pagsisikap ng pamahalaan sa pamamagitan ng DICT, unti-unting nagsasara ang digital gap. Sa pamamagitan ng eGov.ph Super App, mas maraming tao ang konektado at maaaring maka-avail ng mga serbisyo ng gobyerno online. Mula rito sa Baguio City, ako po si PIAUC intern Alicia Faith Marshall para sa PIA News Cordillera. Nakasuporta ang pamahalaan sa iba't ibang sektor sa mga nagnanais magsimula ng kanilang mga negosyo sa rehiyon. Right Shop para mapalakas ang paghahanda ng mga partisipante sa kanilang proposal para sa Startup Grant Fund isinagawa. Si PIAUC intern Mark Angelo Villanueva para sa balita. Pinalalakas ng Department of Science and Technology Cordillera Administrative Region o DOSTCAR kasama ang University of the Cordilleras Innovation and Technology Transfer Office at Tarakicar ang startup ecosystem sa rehiyon sa pamamagitan ng CAR Startup Grant Fund Right Shop Session sa University of the Cordilleras Legarda Campus, Baguio City. Layunin ng Right Shop na tulungan ang mga startup sa Cordillera na mapahusay ang kanilang mga proposals para sa mga startup grant fund at maging handa sa pagkuha ng pondo para sa kanilang mga inobasyon. Ayon kay Dr. Telma D. Palawag, University of the Cordilleras Vice President for Research, Innovation and Institutional Planning, tinutulungan ng programa ang mga startup na masuri kung ang kanilang produkto at serbisyo ay akma sa problemang nais nilang solusyonan. Binibigyang pansin din ang market readiness at technology readiness upang makakuha ng mas pataas na grant opportunities. Itong Startup Bootcamp o Startup Grant Fund Bootcamp is, ang layunin nito is actually tulungan ang ating mga
Cordilleran startups to strengthen and refine actually their ventures para makakuha sila or magkaroon sila ng opportunity na maka-secure ng grant from the BOS Startup Plan Fund. Kabilang sa mga pangunahing hamon ng mga startup ang kakulangan sa puhunan, hindi malinaw na target market at kakulangan sa strategic partnerships sa pamamagitan ng bootcamp. Inaasahang mabibigyan sila ng tamang gabay upang mapalago ang kanilang mga negosyo. That is why isa sa mga programa ng Taraki ay tulungan ng mga startups natin dito and support all the innovation initiatives ng Cordillera. Hindi lang sa Baguio but the entire Cordillera. Batay sa tala ng Taraki Car, mayroon ng mahigit kumulang 32 startup sa buong Cordillera, kung saan malaking porsyento ay nakabase sa Baguio City. Sa kasalukuyan, 15 startup ang nakibahagi sa programa. We should consider this startup as one of the enablers rin sa ecosystem. Kasi in the innovation ecosystem, they also play a role just like other stakeholders like MSMEs na meron sila. So we have the startups, may mga yan. So may mga enablers naman tayo for the innovation that will help them to solve their problems. Ayon sa mga kalahok, malaking tulong ang SGF Bootcamp sa pag-unawa sa proseso ng pagkuha ng grants, paghahanda ng requirements, at pagpapaunlad ng kanilang mga startup. Anila, mahalaga ang mentorship at gabay ng DOST-CAR upang maging mas handa at kompetitibo ang kanilang mga negosyo. Nagpasalamat din sila sa pagbibigay ng ganitong oportunidad at umaasang mas marami pang programa ang susuporta sa mga innovator at negosyante sa rehiyon. Actually, the information lalo na sa requirements is matis magagamit namin in the future for preparations. Kung may bagong product, at least alam na namin kung ano yung next steps na gagawin namin. Ganong klaseng information. Actually, ang pinakamalaga natutunan ko dito is yung process mismo. Especially yung mga forms na kailangan mong i-fill out, yung process na kailangan mong sundan, saka yung mga bagay na dapat mong malaman bago ka mag-submit ng mga requirements sa SGD. Sumali ako kasi nga I'm a startup on my new business venture and going to this mga venues is it will be an avenue to be market competitive and at the same time how to deliver yung products mo in a way na pangmasa siya. Ipinakikita ng programa na sa tamang gabay, mentorship at suporta, mas maraming Cordilleran innovators ang maaaring magtagumpay at makapaghatid ng mga solusyong may positibong epekto sa komunidad. Sa pamamagitan ng mga programang tulad nito, patuloy na binibigyang suporta ang mga startups sa Cordillera upang mapaunlad ang kanilang mga inobasyon at makapag-ambag sa paglago ng ekonomiya sa rehiyon. Layunin ng DOST-CAR at mga kasama nito na makabuo ng matatag at masiglang startup ecosystem para sa mga susunod na henerasyon ng mga negosyanteng Cordillera. Mula rito sa University of the Cordilleras, Legarda Campus, ako po si PAAUC intern Mark Angelo Villanueva para sa PAA News, Cordillera. Iba't ibang lokal na produkto na gawa ng mga OFW at kanilang pamilya ang tampok sa Buy Lokal, Buy OFW's Market Encounter sa Baguio City. Silipin ang kanilang mga produkto sa report ni PIAUC intern Eliborg Lardizabal. Dito sa Perfecto Street, Baguio City, kasalukuyang isinasagawa ang aktibidad na Buy Local by OFW's Trade Fair na nagsisilbing daan upang maitampok at maibenta ng mga balikbayang manggagawa ang kanilang samot-saring mga produkto sa publiko. Sa pangunguna ng Department of Migrant Workers Cordillera Administrative Region o DMW-CAR, nabigyan ng pagkakataon ang mga balikbayang manggagawa hindi lang para maibahagi ang kanilang nagagandahan at katakam-takam na mga produkto, kundi para rin na magkaroon ng ekstrang pagkakakitaan. Nauna nang binuksan sa publiko ang Market Encounter sa Baguio Convention and Cultural Center nitong Hunyo 15 at ipinagpatuloy ito sa Perfecto Street, Baguio City. Layunin ng aktibidad na tulungan at gabayan ang mga balikbayang manggagawa sa kanilang pagtahak sa larangan ng negosyo. Ang layunin nito is to help our former OFWs
who have decided to take an entrepreneurial path. Kasi tayo sa DMW, ayaw natin kung pwede lang, kung sanang aalis ang Pilipino. Ang galing natin ginagamit sa ibang bansa. So we want them to stay, and that is why we know that there are those who have skills in making all these products that you see on display today, and we want to help them. Dagdag pa ni Daitek, ang inspirasyon sa likod ng aktibidad ay upang maging kaagapay ang kanilang tanggapan ng mga dating OFWs sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanilang itinayong mga negosyo. So actually, yung inspirasyon ay nanggaling mostly sa mga OFWs mismo na bumalik, na hinangad, na hindi na babalik sa abroad para dito na magtayo ng kabuhayan. Tapos ganon ang challenges na kanilang na-meet. Sa mga turistang planong magbakasyon dito sa City of Pines, pwede ho kayong mamasyal dito sa Perfecto Street. Malapit lamang po ito sa Malcolm Square. Meron po ditong mahigit 17 stalls na nag-aalok ng mga iba't ibang produkto sa mga mamamili. Ayon kay Azer Kando, dating OFW na may negosyo na ngayon, ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA at DMW ay palaging inaanyayahan ang mga balikbayang manggagawa sa Cordillera na sumama sa mga trade fair na kanilang isinasagawa. Sa totoo lang po, hindi po kami yung sumasali dito, kundi po ini-invite po kami ni DMW at saka ni OWA palagi po tuwing may trade fair. Ganun po sila ka-welcome sa amin ng mga OFW na beneficiary po nila. Dagdag pa ni Kando, malaking tulong ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Tuwing may trade fair, extra income po ito sa amin kasi pag minsan sa online lang kami nagbe-base. Tapos pag minsan, syempre matumal. Pero kung pag ganitong may trade fair, malaking tulong to sa amin. Para naman kay Felicidad Apuado, mahalagang may ganitong aktibidad para sa mga dating OFW dahil malaking tulong ito para sa kanila. Unang-una po, ni-sponsoran po ako ng OWA kaya nagpapasalamat po ako dahil sa pagtulong nila sa akin, sa amin lahat. Dahil gusto po nilang ma-promote ang aking produkto na apple. Abra-apple po ito. Nagpasalamat din ito sa tuloy-tuloy na suportang nakukuha nila sa gobyerno. Unang-una po, ako po'y nagpapasalamat sa UWA dahil sila po talaga ang nakapagbigay na po sila ng konting puhunan para sa aming asosasyon po. Kaya maraming salamat. Ganon din po sa ating Lord, maraming salamat sa aming good health, sa aming paggawa lahat po ng aming produkto. Ayon sa DMW CAR, magpapatuloy ang trade fair hanggang Hunyo 26. Support local, buy local. Ang programang ito ay isa lamang sa mga pamamaraan ng gobyerno para matulungan ang mga bagong bayani sa kanilang pagbabalik bansa. Mula rito sa Baguio City, ako po si PIAUC Intern Ellie Lardizabal para sa PIA News Cordillera. Pupunta ka ba ng La Trinidad Benguet? Huwag kalimutang daanan ang product fair sa harap ng Municipal Hall. Tampok din dito ang iba't ibang produkto ng mga magsasaka at lokal na negosyante. Pasyalan ito sa report ni PIA-ISU intern Caritz Reyes. Tampok ang husay, sipag at dedikasyon ng mga lokal na negosyante dito sa La Trinidad Product Fair. Mula sa mga sariwang gulay at ani, hanggang sa mga produktong likhang kamay, tampok dito ang mga produktong ipinagmamalaki ng La Trinidad. Ang Product Fair ay bahagi ng pagdiriwang ng Foundation Anniversary ng Bayan. Bida rito ang iba't ibang produkto ng mga magsasaka, Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs, at mga organisasyon mula sa 16 na barangay ng La Trinidad. May kita sa mga booth ang mga sari-saring produktong gawa at tanim mismo ng mga taga La Trinidad, kabilang ang mga sariwang gulay, processed food products, kape, alak na mula sa prutas, baked goods, at iba pang mga lokal na produkto. So bale ang ganitong mga events is isang showcasing ng mga products ng mga small or mga nagsisimula pa, mga graduates namin. Isang showcasing ng mga products nila. And then, isa rin na nakakatulong para sa pagbenta and then market para may mapagbentahan rin ng mga products ng ating mga
young farmers. Kami kasi ni ate, home base po kami sa barangay namin. So pag meron lang pong umorder, saka kami nagluluto. So ang ganda po ng event na to na tumutulong sa amin na small business owners na at least maipakita at mapakilala pa yung mga produkto namin. Very thankful sa local government natin. So pagpatuloy lang po siguro yung mga madami nating programa at nakikita naman po namin na maayos naman po ang ano pa ba? Siguro lang magtutulong-tulungan din tayo, yung kaming mga business owners, MSME, at lahat ng mga organizations sa municipality para pagpatuloy na maipromote ang mga products ng La Trinidad. Yung mga sariling tanim namin, which is strawberries, kaya meron kaming strawberry jam, strawberry preserve, na ang gamit namin ay glucose, so healthy siya, no? So low sugar talaga siya. And then meron din tayo mga strawberry wines. Bago din namin, meron din kaming wild blueberry spread. So tanim lang din namin siya. Thank you so much po sa Municipality of La Trinidad, especially sa pamumuno ni Mayor. So dahil dito sa mga ganitong event, nakakapag-showcase kami ng aming product, napopromote yung product namin, lalong-lalo na yung strawberries natin, which is isa sa mga one town, one product natin. So ngayon lang kasi off-season, so ang may showcase lang talaga namin is yung mga processed products. Ayon naman sa pamahalaang lokal, bahagi ng kanilang programa ang pagbibigay suporta sa mga lokal na magsasaka at MSMEs sa pamamagitan ng mga trade fair, pagsasanay, konsultasyon at paglahok sa mga regional at national trade exhibitions. Sa taong ito, mas pinalawak pa ang product fair mula sa orihinal na isang araw. Ginawa itong 1 linggo upang mas mabigyan ng pagkakataon ang mga negosyante na maipakita at maibenta ang kanilang mga produkto sa mga residente at turista ng bayan. So isa ito, during special occasions in the municipality, may mga pa-trade fair kami. Binibigay namin ng libre. So kami rin po yung nagpo-promote ng kanilang mga products. And aside from that, sa local promotion nila, dinadala namin mga products ng mga business owners, mga MSMEs, mga artisans sa baba or sa mga national or even regional trade fairs. So kami na rin po o yung LGU po ang nagbabayad ng kanilang registration fees para makilahok sa mga trade fairs na ito. And then may program po kami under ni Mayor, meron po kaming section na MSME or Negosyo Center in partnership with the Department of Trade and Industry. So kami po nagbibigay ng mga free trainings, free consultations, meron din po yung mga skills training, mga livelihood assistance para sa aming mga clients. Libre ang pagsali ng publiko sa mga trade fair ng munisipyo habang patuloy na sinusuportahan ng lokal na pamahalaan ang kanilang pag-unlad sa pamamagitan ng iba't ibang programa para sa negosyo at kabuhayan. Kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng La Trinidad, nagsisilbi din ang product fair bilang tulay upang mas makilala ang mga lokal ng mga produkto, mas masuportahan, at mas matangkilik pa ang mga ito. Mula rito sa La Trinidad, Benguet, ako po si PIA ISU intern Caritz Reyes para sa PIA News, Cordillera. Bilang suporta sa mga nakatatanda, isinagawa ang isang session para sa mental health awareness, emotional well-being at health aging para sa mga senior citizen sa Baguio City. Pagpapanatili ng kanilang malusog na kaisipan, binigyang diin. Narito ang report ni PIA ISU intern Jelton Miliano. 46 na mga senior citizen ng Secretaries Club ang lumahok sa Mental Health Management Discussion and Activity for Senior Citizens. Sa layuning mapalawak ang kaalaman ng mga ito tungkol sa mental health at healthy aging, isinagawa ang Mental Health Management Discussion and Activity para sa mga miyembro ng Federation of Baguio Senior Citizens Association sa Baguio City. Layunin ng programa na mabigyan ng tamang kaalaman, suporta at inspirasyon ang mga nakatatanda upang mas mapangalagaan ang kanilang mental health. Ayon kay Remedios Tungawan,
Pangulo ng F. Baseca Secretaries Club, mahalaga ang mga gantong gawain dahil iba ang mga problemang kinahaharap ng mga nakatatanda kumpara noong sila ay bata pa. Yung aming edad hindi na ganong ka-aktibo when we were still young. Diba? Kasi when we were still young, if we encounter problems and other ng buhay, is we can just go to friends. Yeah, we can go to the best word there is we can go to our barkada. Because ang iniisip lang natin when we were still young, of course, yung makahingi ka ng budget or allowance from the parents, it's okay. But, especially when we are already senior, we are in the stage of lahat na halos ng sakit. Nandiyan na. It is not that easy na you go to your barkada and your problem will be solved. So I see their dilemma, I see their complaints, I see how they cry sometimes and they come to me na parang, di ba dapat yung mga senior yung nag-a-advise sa atin, but most of the time, we are now in service with them when it comes to advice. Na they have to get through whatever they're feeling right now. Na yun nga, pakiramdam nila ay neglected sila at pakiramdam nila ay wala na silang matatakbuhan pa. So, it has come to our attention as well that during the COVID-19, meron po tayong mga suicidal cases dito sa lungsod ng Baguio. Akala namin it's only sa mga adult and mga kabataan, but then pati pala mga senior. Binubuo ang Secretaries Club ng mga kinatawan mula sa 128 barangay ng Baguio City dahil lalo pang mas marami pang senior citizen ang makinabang sa mga programang pangkalusugan at pangkaisipan. Samantala, ibinahagi naman ni Magdalena Orpilla na mahalaga ang pananampalataya sa pagharap ng mga pagsubok sa buhay. Kasi we were every third Wednesday, yun ang talagang meeting namin ng mga Secretaries Club, ng seniors. Always go back to and pray to the Lord. It's always Lord, that's our home. It's nice na they gave us this mental health activity na nakakainganyo ngayon maganda, interesting. Sa pamamagitan ng mga gantong programa, patuloy na pinatitibay ang kamalayan ng mga nakatatanda sa kahalagahan ng mental health bilang bahagi ng kanilang pangkalatang kalusugan at kalidad ng buhay. Mula rito sa Baguio City, ako po si PIA ISU Intern Jelton Miliano para sa PIA News, Cordillera. Pinalakas pa ang suporta para sa local artists sa rehiyon. Cordillera Heritage and Art Hub, binuksan ng Department of Tourism, Cordillera. Karagdagang detalye mula kay PIAUC Intern Laika Shane Corpus. Binuksan na ang Cordillera Heritage and Art Hub dito sa Department of Tourism, Cordillera Administrative Region. Ang proyektong ito ay bahagi ng malawakang advokasya na itatampok ang natatanging kultura, sining at kasaysayan ng mga katutubong komunidad sa rehiyon. Layunin ng bagong hub na ito na magbigay ng permanenteng espasyo para sa mga lokal na artist upang maipakita ang kanilang sining. Kasabay ng pagpapalakas sa turismo at kultura sa lungsod ng Baguio, nakilala bilang UNESCO Creative City. Alam nyo, there are spaces in Baguio that can really be transformed or converted into art and cultural hub, no? Kasi nga, ang Baguio City, UNESCO Creative City yan. And one of the requirements actually ng UNESCO ay to provide venues or yung mga tinatawag na art hubs, no? Para magkaroon ng opportunity and space of our artists for their expressions, for their art expressions. Sentro rin sa inisyatibo ang pagbibigay ng karagdagang pagkakataon sa kabuhayan para sa mga local artists, lalo na para sa nananatiling kultura ng paghahabi. Para i-showcase natin kung paano maghabi, yung traditional na paghahabi, para pag-preserve din yun sa ating culture. Kasi hindi lang
sa habit o kikita, kundi yung pagmamahal para mai-preserve yung ating kultura sa pagkakalo. Yan yung pinaka-importante. Layon din ng hub na ito na maging espasyo para sa mga aktibidad at immersion kung saan maaaring makisalamuha at matuto ang mga turista ukol sa katutubong pamana. So, if you have visitors, lalo na yung ating tourism industry, travel and tours, no? Kung may mga bisita sila, now part nga of immersion is to learn about culture and heritage. So this is the perfect venue for that. Yeah, it's free. It's free for the public. It's also free for tourists. For as long as kasama silang tour guide naman, no? Yeah. Para at least meron namang mag-narrate kung ano yung what is this all about, ano ba itong mga whips na nandito, what is this ballet or yung Ifugao house na nakikita nyo doon, and then other features that you can see in the hub right now. Magsisilbi itong permanenteng hub upang mas mailapit ang mga katutubong likha sa publiko, habang pinapanatiling buhay ang natatanging sining ng rehiyon para sa mga susunod pang henerasyon. Inaasahan na ang hub na ito ay magsisilbing tulay upang mas makilala ang galing at husay ng mga lokal na alagad ng sining ng Cordillera. Isang paanyaya rin ito sa lahat na bisitahin at saksihan ang yaman ng kultura ng rehiyon. Mula rito sa Baguio City, ako po si PIAU Senator Laika Shaker Cruz para sa PIA News Cordillera. Yan lamang ang ating mga balitang nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, PIA Cordillera Administrative Region at sa X-App sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Jonalyn Ponciano, Naimbag, Amalang.